po. Hello, magandang midnight sa ating lahat. Okay lang kasi nakatulog naman ako kanina na medyo matagal. Sana po may maka-open ng live na to bukas by the grace of God. Sabi nga po ng salita ng Panginoon, in season or out of season, i-share natin ang salita ng Panginoon. Kung may panahon o walang panahon, ipamahagi natin ang salita ng Panginoon. Ibig sabihin, pagsikapan po natin ng mabuti na maibahagi ang salita ng Panginoon. Yun po ang ibig sabihin ng in season or out of season. Actually, I'm so glad that pupunta na tayo sa ibang book sa Old Testament kasi natapos na ang 2 Samuel chapter 24. So up to chapter 24 lang ang 2 Samuel. So ngayon nasa 1 Kings na tayo. 1 Kings, unang hari na tayo sa Old Testament, the book which is after Samuel. Basahin po natin sa Tagalog version starting in verse 1. Pasalamat talaga ako sa Panginoon dahil nakaalala ko, muntik ko nang makalimutan Minsan talaga si Satanas gusto niyang makalimutan natin ang salita ng Panginoon. Gusto niyang hadlangan ang pagsunod natin sa Panginoon. Gusto niya na libangin niya yung isipan natin, libangin niya yung feelings natin, na comfortably na tayo sa paggawa ng ibang bagay at nakakalimutan natin ang mga bagay na pinapagawa ni God sa atin, which is dapat natin niyang ma-overcome dahil si Satanas hanggang dyan lang naman talaga siya, hanggang dyan lang siya sa pagpandaraya sa atin. Kung wala po tayong paraan na i-overcome siya, talagang mananalo Satanas sa ating buhay. And I'm so glad na na-overcome ko ang gabing ito, na alala ko pa rin ang salita ng Panginoon na ibahagi sa gabing ito. At gusto ko rin itong basahin para sa aking sarili na makakain po ng mabuti ang aking spiritual na kaluluwa sa mga bagay na galing sa Panginoon, spiritual food. Sabi nga sa Matthew chapter 4 verse 4, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Ang tao ay hindi mabubuhay sa salita lang. Hindi mabubuhay sa tinapay lang, Ang tao ay hindi mabubuhay sa tinapay lang or sa kanin lang o sa literal na pagkain, bagkus sa pamagitan din ng spiritual na pagkain na siyang salita ng Panginoon na makikita sa kanyang mga salita sa Bible. Dito sa chapter 1, 1 Samuel ng chapter 1 verse 1 starting. Hallelujah. Lord, guide us, Lord, and give us understanding, give us deep love for your word, give us deep understanding for your word, of God. Only you, only the Holy Spirit can touch every heart nga makadungog, na makarinig sa salitang ito. Salita niyo pong ito, Panginoon. Salamat po. Forgive our trespasses, forgive our sins, Lord God. Patawarin niyo po kami kung minsan muntik ka naming makakalimutan, Panginoon. But thank you, God, na we can do all things through you, Jesus Christ, who strengtheneth us. Thank you, Father God, for everything. In Jesus' name, amen. So sa lahat ng bagay may prayer talaga, lalo na pag alam natin na need natin ng prayer. Kasi ang salita ng Panginoon, hindi yan siya katulad ng mga comics, katulad ng mga pocket book.
salita ng Panginoon ay kailangan po yan ng gabay at kapangyarihan ng Panginoon na siyang magkilos sa lahat ng kikilos na sa lahat ng puso na makakarinig nito. So I'm starting now. Matandang-matanda na noon si Haring David, kahit kumutan ng makapal ay giniginaw pa rin siya. So ganun pala pag matanda na, no? Kaya't sinabi ng kanyang mga lingkod, kung ipapahintulot po ninyo, kamahalan, ihahanap namin kayo ng isang dalaga na dito titira at mag-aalaga sa inyo. Matutulog siya sa tabi ninyo upang mabigyan kayo ng init. At naghanap nga sila sa buong Israel sana yun ng isang magandang dalaga, at natagpuan nila si Abisag na taga Sunem. Siya'y kanilang dinala sa hari. Tumira siya sa piling ng hari at inalagaan ito. Bagamat siya'y napakaganda, hindi siya ginalaw ng hari. Samantala, ipinamamalita ni Adonias na anak ni Haguit na siya ang susunod na hari. May inihanda na siyang mga karawahi, mga ngabayo at 50 alalay na kawal. Ayun, no? Gahaman sa kapangyarihan. Gusto na niya maging hari kagad. Di pa nga namatay ang tunay na hari. Ganyan minsan ugali ng tao, no? Minsan selfish, or ano ba yan tawag dyan? Greedy. Ni minsan hindi siya pinagsabihan o sinaway ng hari sa mga ginagawa niya. Pinabayaan lang siya ng hari. Si Adonias ay nakababatang kapatid ni Absalom. Anak pa rin pala siya ni Haring David. At napakakisig ding tulad nito. Kinausap na niya si Joab na anak ni Jeroias at ang paring si Abiatar, at sumang-ayon ang mga ito na siya'y tutulungan. Ngunit hindi pumanig sa kanya ang paring si Zadok at ang propetang si Nathan, pati si Binayas na anak ni Joyada. Gayon din sina Simei at Rei at ang magigiting na bantay ni David. Naghandog si Adonias ng maraming tupa, baka at pinatabang turo sa bato ng Zohelete na malapit sa Enrogel. Inanyayahan niya roon ang kanyang mga kapatid, ang mga anak ng hari at ang mga opisyal ng hari mula sa lipi ni Hoda. Ngunit hindi niya inanyayahan ang propetang si Nathan, si Binayas at ang mga bantay ng hari at ang kapatid niyang si Solomon. No, alam kasi niya na hindi kakampi sa kanya, kaya hindi niya inanyayahan yun. Kaya kinausap ni Nathan si Bathsheba na ina ni Solomon. Sabi niya, hindi ba ninyo alam na ipinahayag na ni Adonias na siya na ang hari, at ito ang lingid sa kaalaman ni Haring David? So hindi pala alam ni Haring David, lingid pala sa kanyang kaalaman. Kung gusto ninyong iligtas ang sarili ninyong buhay at pati ang buhay ng inyong anak na si Solomon,
Ito ang maipapayo ko. Pumunta agad kayo sa hari at sabihin sa kanya, hindi ba't ipinangako ninyo sa akin na si Solomon ang maghahari na kahalili ninyo? Bakit si Adonias ngayon ang naging hari? At samantalang kausap ninyo ang hari, papasok ako at patutunayan ko ang inyong sinabi. Pumunta nga si Bathsheba sa silid ng hari. Ang hari noon ay matandang-matanda na at si Abisag, ang dalagang taga-Sunem, ang nag-aalaga sa kanya. Yumuko si Bathsheba at nagpatira pa sa harapan ng hari. Anong kailangan mo? Tanong ng hari. Sumagot siya, mahal kong hari, Ipinangako po ninyo sa akin, sa pangalan ng Diyos ninyong si Yahweh, na ang anak kong si Solomon ang magiging hari kapalit ninyo. Subalit naghahari na ngayon si Adonias nang hindi ninyo nalalaman. Nagpatay po siya ng maraming baka, tupa at pinatabang toro. Inanyayahan po niya ang sa pagdiriwang na iyon ang mga anak ng hari, ang paring si Abiatar at si Joab, ang pinakamataas na pinuno ng inyong hukbo. Ngunit hindi niya inanyayahan ang inyong lingkod na si Solomon. Kaya po mahal na hari, hinihintay ng buong bayang Israel na sabihin ninyo kung sino talaga ang halili sa inyo bilang hari. At kung hindi, pagkamatay po ninyo'y manganganib ang buhay ko at ng anak kong si Solomon. Samantalang magkausap ang hari at si Bathsheba, dumating naman ang propetang si Nathan. May nagsabi sa hari na ito'y naghihintay, kaya't ito'y kanyang ipinatawag. Lumapit ang propeta, nagpatira pa sa harapan ng hari. Ganyan sila ka-respectful. Ganyan kalaki ang respeto nila. Mag-bow down talaga sila pag tingin nila na napakataas ang kanilang kausap. Lalo na pag yung gi-anoint talaga ng Panginoon. At ang sabi, mahal na hari, pinahayag na po ba ninyo na si Adonias ang papalit sa inyo? Ngayon po'y nasa labas siya ng lungsod, nagpapatay ng maraming baka, tupa at pinatabang turo. Inanyayahan po niya ang mga anak ng hari, si Joab na pinakamataas na pinuno ng hukbo at ang paring si Abiatar. Naroon po sila nagkakainan at nag-iinuman. At ang sinisigaw ay mabuhay si Haring Adonias. Ngunit ako pong inyong lingkod ay ang paring saan na yun? Ayan. Ngunit ako pong inyong lingkod at ang paring si Zadok, si Binayas na anak ni Joyada, at ang anak ninyong si Solomon ay hindi niya inanyayahan. Ito po ba'y utos ng mahal na hari? Bakit po walang nagsabi sa inyong lingkod kung sino ang susunod sa inyo bilang hari? Kaya't nagsalita si Haring David, tawagin ninyo si Bathsheba. Paglapit ni Bathsheba ay sinabi ng hari, saksi si Yahweh, ang buhay na Diyos ng Israel, na nagligtas sa akin sa lahat kong mga kaaway. Nanumpa ako noon sa pangalan niya na ang anak mong si Solomon ang siyang hahalili sa akin. Tutuparin ko ngayon ang aking pangako.
Nagpatira pa si Bathsheba sa harapan ng hari bilang paggalang. Mabuhay ang Haring David magpakailanman, sabi niya. Pagkatapos sinabi ni Haring David, tawagin ninyo ang paring si Zadok, ang propetang si Nathan at si Binayas. Kaya't humarap sa hari ang mga tinawag. Sila naman ang inutusan ng hari. Isama ninyo ang aking mga opisyal. Pasakayin ninyo ang anak kong si Solomon sa aking sariling mula at samahan ninyo siya patungo sa Gihon. Bubuhusan siya roon ng langis bilang hari ng Israel ng paring si Zadok at ng propetang si Nathan. Pagkatapos ay hipan ninyo ang trompeta at isigaw ninyo, mabuhay si Haring Solomon. Sundan ninyo siya pabalik dito at paupuin sa aking trono, sapagkat siya ang papalit sa akin bilang hari. Siya ang aking pinili na magiging hari sa Israel at sa Huda. Sumagot si Binayas, matutupad po at pagtibayin nawa ito ni Yahweh, ang Diyos ng mahal na hari. At kung paanong pinagpala ni Yahweh ang mahal kong hari, naway pagpalain din niya si Solomon. Naway maging mas dakila ang kanyang paghahari kaysa paghahari ng mahal kong haring si David. Lumakad nga ang paring si Zadok, ang propetang si Nathan at si Binayas at ang mga Kereteo at Peleteo. Pinasakay nila si Solomon sa mula ni Haring David at sinamahan siya patungong Gihon. Kinuha ng paring si Zadok sa tulda ang sungay ng lalaoban ng langis sana yun. Kinuha ng paring si Zadok sa tulda ang sungay na lalagyan ng langis at binuhusan ng langis si Solomon bilang hari. Hinipan nila ang trompeta at nagsigawan ang lahat, mabuhay si Haring Solomon. Inihatid siya sa mga tao pabalik sa lungsod. Habang daay nagsisigawan sila sa tuwa at nagtutugtugan ng mga plauta at halos mayanig ang lupa sa lakas ng ingay. Tapos nang kumain noon ang mga panauhin ni Adonias at ang ingay ay narinig nilang lahat. Narinig din ni Joab ang tunog ng trompeta, kaya naitanong niya, ano yun? Bakit maingay sa lungsod? Nagsasalita pa siya nang dumating si Jonathan, anak ng paring si Abiatar. Halika rito, tawag ni Adonias. Narito ang isang mabuting tao at tiyak na mabuti rin ang dala niyang balita. Sumagot si Jonathan, Hindi po. Ipinahayag na po ni Haring David na si Solomon na ang hari. Pinasama ng hari kay Solomon ang paring si Zadok, ang propetang si Nathan at si Binayas na anak ni Joyada at ang Kereteo at Peleteo, at pinasakay nila ito sa mula ng hari. Binuhusan na niya ng langis bilang hari ang paring si Zadok at ang propetang si Nathan sa Gihon. Siya ay inihatid nila sa lungsod at nagsisigawan sa tuwa ang mga tao. Iyon po ang ingay na naririnig ninyo.
At ngayon po nakaupo na si Solomon sa trono, pati ang matataas na opisyal ng hari ay pumunta na po kay Haring David at siya'y binati. Sabi po nila, loobin nawa ng inyong Diyos na ang pangalan ni Solomon ay maging higit na dakila kaysa inyong pangalan, at ang paghahari niya ay maging higit na dakila kaysa inyong paghahari. Yumuko ang hari sa kanyang pagkakahiga, at ganito ang sinabi, purihin si Yahweh, ang Diyos ng Israel. Sapagkat minarapat niyang makita ko sa araw na ito ang isa sa aking mga anak na nakaupo sa aking trono. Nang marinig ito, natakot ang lahat na panauhin ni Adonias at nagkanya-kanyang takas. Natakot din si Adonias kay Solomon, kaya tumakbo siya sa altar ng tuldang tipanan at kumapit sa mga sungay nito. May nagsabi kay Solomon, takot na takot po sa inyong kamahalan si Adonias. Nakakapit po siya sa mga sungay ng altar at ipinapasabi na hindi siya aalis doon kung hindi muna kayo mangangako na hindi ninyo siya papatayin. Sumagot si Solomon, kung mapapatunayan niyang siya'y tapat, hindi siya mamamatay. Wala ni isang hibla sa kanyang buhok ang malalaglag sa lupa. Ngunit kung hindi siya'y mamamatay. Kaya pinapuntahan siya ni Haring Solomon at pinapakuha sa altar. Paglapit ni Adonias, nagpatira pa ito sa harapan ni Haring Solomon. Hari na si Solomon, praise God. Nagpatira pa ito sa harapan ni Haring Solomon. Sinabi naman sa kanya ni Solomon, umuwi ka na sa inyo. Wow! Kung ano talaga ang kalooban ng Panginoon, yun talaga ang magkatotoo, yun talaga ang mangyari. Kasi si Haring Solomon, maliit pa yan siya, sinabi na ng Panginoon na siya ay magiging sunod na hari pagkatapos ni Haring David. So nandoon po talaga kung ano ang kalooban ng Panginoon, wala pong makakapagpigil nito. Gagawa talaga ng paraan si God. At gagamit siya ng mga instrumento ng mga tao para magkatotoo ang kanyang mga purpose sa buhay ng tao at sa buhay ng mga kaanak-anakan niya. So I hope po na naintindihan po natin ang ating nabasa ngayon, mga narinig po natin na salita ng Panginoon. I hope na naintindihan po natin. Sa mga hindi makapagsimba bukas, please magbasa po kayo ng salita ng Panginoon at manalangin. Hindi na po biro talaga ang buhay natin. We are in the end of time. Marami ng mga kababalaghan na nangyayari sa ating mundo. Kaya hindi na po ito panahon ng yung pagiging mapagmahal sa sanlibutan, mapagmahal sa mga bagay sa mundo, mapagmahal sa pera o anumang mga bagay dito, mga material na mga butang. Ang isipin na po natin, pinaka-purpose na po natin dapat kung paano po tayo makapasok or makapunta sa kaharian ng Panginoon, sa kaharian ng Diyos pagdating ng judgment time, di ba? Kung paano po tayo mas mapalapit sa Panginoon, kasi pag malapit tayo sa Panginoon, ibig sabihin safe tayo kasi siya nga ang may-ari sa lahat ng bagay. At kaya niya tayong iligtas sa kahit anumang kapahamakan, sa kahit anumang mga gawa ng kaaway dyan. Dahil yan po ang pangako niya na hindi niya iiwan ni tatalikuran ang lahat ng nanatili sa kanya. Sa John 15:7, if you abide in me, Jesus said, if you abide in me and my word abide in you, you can ask what you will and it shall be done unto you.
At sinabi rin ng Panginoon sa Hebrews 13:5, I never leave you nor forsake you. So, yan po ang mga pangako ng Panginoon. Kaya, mas pinakamainam po sa panahon na ngayon ay ay lalapit po tayo closely sa ating Diyos by the grace of God. So, God bless po sa ating lahat. God bless po sa ating lahat. Sana po may nakikinig or may makakinig or may makakita, may makapanood ng live na ito. God bless.